Yung sa isip mo, palagi ka na, huli ka na. Palagi mong kinukompare yung buhay mo sa ibang tao. Na ibig mong sabihin, yung mga tao po, they tend to choose friends who share their same values, habits, and way of life. Piliin nyo mabuti kung sinong kasama nyo, sinong magiging hindi ko. Dahil sikat yung doon ka sa sikat. Ang relasyon mo, hindi na wala namang patutunguhan na maganda, di pakapusin mo na. Yung sa isip mo, palagi ka na, huli ka na. Palagi mong kinukompare yung buhay mo sa ibang tao. Like yung isip mo, your life is empty. And lahat ng mga classmate mo, wala na, nandoon na sa unahan. Ikaw nandito ka pa rin sa huli. At tinignan mo yung buhay nila sa isip, wow, they're so amazing. Your classmate, siguro may pina-follow ka na classmate mo na sabi, wow, amazing kayo ang buhay niya, oh. Grabe, this year, 15 vacations na ang nangyari sa kanya. Wow! 15, grabing bakasyon yun. 15, pumunta na siya sa Bula. Pumunta na siya sa Marbel. Pumunta na siya sa Tupi. Sa Pulumulok. 15 kabuk. Ang dami ng bakasyong ginawa niya. Meron siyang bagong shoes. Meron siyang bagong kotse. Meron siyang diamond ring. At kakakain lang nila kagabi ng king crab. Wow! Meron siyang magandang bahay. And then you start comparing yung buhay mo sa kanya. And well, maybe, pag-compare mo, and if it makes you feel stupid, di i-limit mo yung time mo ng 10 minutes na lang a day sa social media. Or maybe, huwag ka nang mag-social media. Kung sisirain lang man naman ang buhay mo ng social media na yan, change your input. Change your habit. And if you do not like the outcome, be careful of your input. So if you find yourself consistently struggling, look at your habit. Kung habit mo, paggising sa umaga, cellphone ka kaagad, palitan mo. Biblia na ang unahin mo kaagad. Kasi certain habits will make you struggle more. Certain habits will help you become healthier. Remember, you heal by God's grace and by hard work. And you stay healed by God's grace and through your healthy habits. So be careful with your inputs, be careful with your habits, and thirdly, be careful about your relationships. Mga relasyon niyo po, okay? Remember niyo po yung Proverbs palagi ng parents natin sa atin, yung sabihin niya sa'yo, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Isa po itong famous na proverb na ibig pong sabihin, yung mga tao po, they tend to choose friends who share their same values, habits, and way of life. Same feather flocks together. Same feather makes a good feather duster. Yung tao po that you spend time together can change how you act. Ano yung iisipin mo over time. Kung palagi mong kasama mga tao negative, anong mangyayari sa'yo? Negative. Kung palaging kasama mong mga tao palaging, kung kinabuhay ka po yan, anong mangyayari sa'yo? Ganon ka rin. Paglungan na mo, isa alto, isa tenor, isa soprano. Watching who someone spend time with can help you guess their own style and traits and life. So, the Bible says it even better sa 30 verses. Sabi, Proverbs 13:20. Walk with the wise, and you become wise. But a companion of fools suffers harm. If you find yourself suffering harm at na-observe mo na sa sarili mo na parang negative na palagi ang buhay ko,
Sino kasama mo? Sinong kausap mo palagi? Ano yung input sa isip mo? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Ito po sinabi ng 1 Corinthians 15:33. Don't be misled. Bad company corrupts good character. In due time, at tayo mga parents, yung anak natin, naningkamot ta sa itong mga anak that they will grow. Lumaki sila na tama yung kanila pang-aasal nila, di ba? We wanted them to be good. We wanted them to have a good character. We wanted them na talagang Christ-like ang buhay nila. Pero pag oras na may kasama na siya, peer group, na talagang iba ang takbo ng utak at buhay, sisirain ang buhay ng anak mo. Kaya mga parents, be careful. Palagi talagang iisipin yan. Alam niyo po nung araw, yung aya namin, yung high school pa siya, do you know what we do? We always tell our ayan, sabihin namin na, ay, ayan, yung mga classmate mo, dalhin mo sa bahay. Mag-stay kayo doon sa bahay. Doon kayo matulog sa bahay. Doon kayo kumain sa bahay. Doon kayo mag-study sa bahay. Ang bahay namin noon, maliit lang, puno palagi ng estudyante yan. Isa na si Hana doon. No? And si Hana, number 1, ang palagi niya pagdating doon, ang tinitingnan yung nakabitay na ganon. Kasi nandun yung lahat ng mga chichirya. So, ganon, pumupunta sila sa bahay, doon sila natutulog, puno yung bahay. Kwarto ni Ayan, sa sala namin, doon sila nakahiga lahat, natutulog, nag-study. Alam niyo bakit? Kasi tinitingnan ko kung sino ang kasama ng Aya namin. Sinong kasama ng anak mo? Sinong barkada ng anak mo? Kung nagsulo lang ng anak ni mo pirmi, baka ibang kaibigan ang kasama niya. I see dead people. Baka kinakausap na yung teddy bear niya. Then may naririnig ka na may kausap siya na kahit siya lang isa sa kwarto. Iba na yun. Okay. Proverbs 12:26, ito ding sabi, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Sa mga kabataan ngayon, ano po, piliin nyo mabuti kung sinong kasama nyo, sinong magiging ano, hindi ko. Dahil sikat yung doon ka sa sikat. Sitting doon. So if you are trying to stay mentally healthy, you cannot spend a lot of time around people who make you sick. You have to redefine whom you are fellowshipping with. And this is obvious, di ba? But so often, karamihan po, when it comes to mental health, hindi po siya nagiging obvious sa atin. So, if you want to get more healthy mentally strong, you have to recognize that not everyone from your past belongs to your future. Okay? Putulin mo. Kung hindi man naman siya, yung mga kauyaban dito, di ba? Kung mangligaw ka, di ba? Anong ginagawa mo? Namimili ka. Ito. Di ba? Nung araw, hindi po uso yung lalaki ang makigbulag sa babae. Tama? Dapat mulat ang lalaki nga bulagan sa babae. Pero ngayon, uso na ng lalaki makibulag sa babae. Kapatid, kung sa tingin mo naman yung relasyon mo, hindi na wala namang patutunguhan na maganda, di patapusin mo na. Tama ba? Kaysa makasal kayo, at doon ka na mag-iisip na sana nagbulag na lang ni. Not everyone from your past
belongs sa iyong future. So you have to be careful about your inputs, about your habits, and about your relationships.